Sa isang luntiang bundok ay matatagpuan ang maliit na baryo ng San Isidro. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao rito. Karamihan sa kanila ay mga magsasaka at mangingisda na araw-araw na nagsisikap upang may maihain sa hapagkainan ng kanilang pamilya. Sa isang payak na kubo sa gilid ng baryo, nakatira ang binatang si Tonyo kasama ang kanyang inang si Aling Rosa. Matagal nang namayapa ang kanyang ama dahil sa matinding karamdaman. Simula noon ay silang mag-ina na lamang ang magkasama sa buhay. Mabait, masipag at matulungin si Tonyo. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag ay hindi pa rin sila makaahon sa kahirapan. Maliit lamang ang kanilang lupang sinasaka at madalas pa itong salantain ng tagtuyot o malalakas na bagyo. Tuwing madaling araw ay gumigising si Tonyo upang magtrabaho sa bukid. Pagkatapos ay tumutulong siya sa mga kapitbahay kapalit ng kaunting bigas o gulay. Hindi siya nagrereklamo kahit mahirap ang kanilang kalagayan. Isang umaga ay napansin niyang tila lalong humihina ang kanyang ina. "Anak, huwag mo na akong alalahanin," sabi ni Aling Rosa habang nakahiga sa kanilang papag. "Magpapahinga lamang ako." Ngunit alam ni Tonyo na hindi simpleng pagod ang nararamdaman ng kanyang ina. Ilang linggo na itong inuubo at madalas nilalagnat. Nagpunta siya sa manggagamot ng baryo upang humingi ng payo. "May kailangan siyang gamot," sabi ng matandang manggagamot. "Ngunit mahirap hanapin ang mga sangkap na kailangan ko." Nalungkot si Tonyo. "Wala po ba talagang ibang paraan?" Napailing ang matanda. "Mayroon sana, ngunit alamat lamang iyon." "Ano pong alamat?" Automatikong tumingin ang matanda sa bundok na natatanaw mula sa kanyang kubo. Sinasabing may tumutubong mahiwagang sambong sa kailaliman ng gubat ng kalinawan. Ang halamang iyon ay nakapagpapagaling ng maraming karamdaman. Nanlaki ang mga mata ni Tonyo. "Totoo po ba iyon?" Walang nakatitiyak. Marami nang naghahanap ngunit wala ni isa ang nakatagpo. Umuwi si Tonyo na puno ng pag-asa at pag-aalala. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang natutulog na ina ay nagpasya siya. Kahit gaano kahirap ang paglalakbay, hahanapin niya ang mahiwagang sambong. Kinabukasan ay naghanda siya ng kaunting pagkain, isang lumang itak at isang sisidlang kawayan para sa tubig. Bago sumikat ang araw ay nagpaalam siya sa kanyang ina. "Mag-iingat ka, anak," mahinang sabi ni Aling Rosa. "Opo, inay." Hindi niya sinabi ang tunay niyang pakay upang hindi ito mag-alala. Tahimik siyang naglakad patungo sa kabundukan. Habang papalayo siya sa baryo ay lalong lumalalim ang kagubatan. Unti-unting nawala ang mga taniman at bahay. Pinalitan ito ng matatayog na puno at makakapal na halaman. Maghapon siyang naglakad. Nang sumapit ang dapit hapon ay nakarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya kailanman nakita. Tahimik ang paligid, napakatahimik. Nagpasya siyang magpalipas ng gabi sa ilalim ng isang malaking puno. Habang nakatingala siya sa mga bituin ay naalala niya ang kanyang ina. "Hahanapin ko ang halamang iyon," bulong niya. Kahit gaano pa katagal, hindi niya alam na sa mga sandaling iyon ay may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. Mga matang hindi pag-aari ng tao. At ang kanyang paglalakbay ay magsisimula pa lamang. Maagang nagising si Tonyo kinabukasan. Malamig ang simoy ng hangin at bahagyang nababalot ng hamog ang paligid. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Habang lumalalim siya sa kagubatan ay napansin niyang tila nagiging kakaiba ang lugar. Ang ilang puno ay napakalalaki na tila ilang daang taon nang nakatayo. Ang mga ugat nito ay nakalabas sa lupa at parang mga higanting ahas na nakahimlay sa daan. Lumipas ang ilang oras. Bigla niyang narinig ang mahinang daing. Huminto siya.
Muli niyang narinig ang tunog, parang may taong humihingi ng tulong. Agad niya itong sinundan hanggang sa makarating siya sa isang maliit na siwang sa pagitan ng mga bato. Doon niya nakita ang isang matandang lalaki. Nakadapa ito at tila nahulog mula sa mataas na bahagi ng burol. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Tonyo. Tinulungan niya itong makatayo, napangiwi ang matanda. "Salamat, iho. Nasugatan po ba kayo?" Kaunti lamang. Inalalayan ni Tonyo ang matanda patungo sa isang ligtas na lugar. Gumawa siya ng pansamantalang benda mula sa piraso ng tela na dala niya. Tahimik siyang nag-alaga hanggang sa bumuti ang pakiramdam ng matanda. Matagal siyang pinagmasdan nito. Bihira akong makakita ng taong handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Ngumiti si Tonyo. "Ganito po ang itinuro ng aking mga magulang." Tumango ang matanda. "Ano ang ginagawa mo sa bahaging ito ng kagubatan?" Ikinuwento ni Tonyo ang tungkol sa kanyang ina at sa paghahanap niya sa mahiwagang sambong. Nagulat siya nang biglang ngumiti ang matanda. "Maraming naghahanap sa halamang iyon. Alam ninyo po ba kung saan ito matatagpuan?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa malayo. "Sabihin mo muna sa akin, Tonyo, bakit mo gustong makuha ang sambong?" "Para po sa aking ina. At kung matagpuan mo ito, pagagalingin ko siya." Pagkatapos, sandaling nag-isip si Tonyo. "Kung may matira pa, ibibigay ko po sa iba pang nangangailangan." Lalong lumawak ang ngiti ng matanda. "Tunay ngang mabuti ang iyong puso." Maya-maya ay tumayo ito. Nagtaka si Tonyo sapagkat tila nawala ang sugat ng matanda. "Lolo, hindi po ba kayo nahihirapan?" "Hindi na." Pagkatapos ay itinuro nito ang isang makitid na landas. "Kung nais mong makita ang sambong, sundan mo ang daang iyan." Nanlaki ang mga mata ni Tonyo. "Totoo po, ngunit mag-ingat. Bakit po ang mahiwagang sambong ay hindi nakukuha sa lakas o talino lamang, kundi paano po sinusukat nito ang kabutihan ng puso ng naghahanap?" Hindi lubos na naunawaan ni Tonyo ang ibig sabihin ng matanda, ngunit nagpapasalamat pa rin siya. "Maraming salamat po." Ngumiti ang matanda. "Maaaring magkita pa tayong muli." Nang yumuko si Tonyo bilang paggalang at muli siyang tumingin, nagulat siya. Wala na ang matanda. Parang naglaho ito sa hangin. Napalinga siya sa paligid ngunit wala siyang nakita. Napalunok siya. Unti-unti niyang naisip na marahil ay hindi ordinaryong tao ang kanyang nakausap. Ngunit wala na siyang panahon upang mag-isip pa. Sinundan niya ang itinurong landas. Habang naglalakad siya ay napansin niyang tila mas maliwanag ang kagubatan sa bahaging iyon. Mas sariwa rin ang hangin. Makalipas ang ilang oras ay nakarating siya sa isang malawak na parang na napapalibutan ng mga bulaklak. Sa gitna nito ay may isang maliit na lawa na kumikislap sa ilalim ng araw. Ngunit bago pa siya makalapit ay may nakita siyang isang batang babae na umiiyak sa tabi ng tubig. Mukhang naliligaw ito. Huminto si Tonyo. Hindi niya alam na ang batang iyon ang magiging susunod na pagsubok sa kanyang paglalakbay at ang tunay na lihim ng mahiwagang sambong ay unti-unti nang mabubunyag. Dahan-dahang lumapit si Tonyo sa batang babae na nakaupo sa tabi ng lawa. Nakayuko ito at patuloy na umiiyak habang yakap ang kanyang mga tuhod. "Anong nangyari sa iyo?" Mahinahong tanong ni Tonyo. Nag-angat ng mukha ang bata. Tila 9 o 10 taong gulang lamang ito. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. "Naliligaw ako," sagot nito. "Saan ka nang galing?" "Hindi ko alam." Nagtaka si Tonyo. Hindi karaniwan ang sagot ng bata. "Ano ang pangalan mo?" "Amaya." Tumango si Tonyo. "Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang makalabas sa kagubatan." Ngunit umiling ang bata. "Hindi ako makaalis." "Bakit?" "Dahil nawawala ang bagay na pinakamahalaga sa akin." Napaisip si Tonyo. "Ano iyon?"
Isang maliit na palawit na ibinigay ng aking ina. Tumingin ito sa lawa. Nahulog iyon dito. Napatingin din si Tonyo sa malinaw na tubig. Sa unang tingin ay mababaw lamang ito, ngunit nang pagmasdan niyang mabuti ay tila napakalalim pala. Alam niyang masasayang ang oras niya kung hahanapin niya ang palawit. Kailangan niyang mahanap ang mahiwagang sambong para sa kanyang ina. Ngunit nang makita niya ang malungkot na mukha ng bata ay hindi niya nagawang umalis. "Sige," sabi niya, "hahanapin natin." Lumiwanag ang mukha ni Amaya. Lumuhod si Tonyo sa gilid ng lawa at maingat na sumilip sa tubig. Napakalinaw nito ngunit mahirap makita ang ilalim. Makalipas ang ilang sandali ay may napansin siyang munting kislap. Nasa gitna iyon ng lawa. Walang pag-aatubili siyang lumusong. Malamig ang tubig ngunit nagpatuloy siya. Habang papalapit siya sa kumikislap na bagay ay tila mas lumalalim ang lawa. Nahihirapan na siyang huminga. Subalit hindi siya sumuko. Sa wakas ay narating niya ang palawit. Mabilis niya itong dinampot at bumalik sa pampang. Basang-basa siyang lumabas ng tubig. Ngunit nakangiti siya habang inaabot ang palawit. Narito, masayang-masayang tinanggap iyon ni Amaya. "Maraming salamat." Biglang lumiwanag ang paligid. Napatayo si Tonyo sa pagkagulat. Ang batang kanina lamang ay ordinaryo ay tila nababalutan ngayon ng banayad na gintong liwanag. Unti-unti itong ngumiti. "Hindi mo ako iniwan kahit nagmamadali ka. Ayaw kong pabayaan ka." Tumango ang bata. Maraming naghahanap sa mahiwagang sambong. Nagulat si Tonyo. "Paano mo nalaman?" "Alam ko ang maraming bagay tungkol sa kagubatang ito." Bago pa makapagtanong si Tonyo ay itinuro ni Amaya ang isang daan sa likod ng lawa. "Doon ka dumaan. Makakatulong iyon sa paghahanap ko?" "Oo." Pagkatapos ay kumislap muli ang liwanag. Napapikit si Tonyo. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata ay wala na ang bata. Mag-isa na lamang siya sa tabi ng lawa. Napakamot siya sa ulo. Lalong tumitibay ang kanyang hinalang may mahika sa kagubatang iyon, ngunit hindi siya natakot. Sa halip ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Hindi niya alam na nalampasan na niya ang isa pang pagsubok at mas malalaking hamon pa ang naghihintay sa kanya. Sinundan ni Tonyo ang daang itinuro ni Amaya. Lumipas ang buong maghapon sa kanyang paglalakad. Pataas ng pataas ang kanyang nilalakaran hanggang sa marating niya ang isang mataas na bahagi ng bundok. Doon ay nakita niya ang isang malaking batong tila humaharang sa daan. Naisa na niya itong lampasan, ngunit napansin niyang may kakaibang ukit sa ibabaw nito. Nakasulat ang mga salitang, "Ang puso ang susi sa lihim ng kalikasan." Hindi niya lubos na naunawaan ang kahulugan nito. Ngunit nang ilapat niya ang kanyang kamay sa bato ay bigla itong gumalaw. Unti-unti itong bumukas. Nagulat si Tonyo. Sa likod ng bato ay may isang lihim na hardin. Napakaganda ng tanawin. May mga bulaklak na hindi niya kailanman nakita. May mga halamang kumikislap na tila mga bituin. May mga puno na may dahong kulay pilak at ginto. Mabango ang hangin, napakalinis ng paligid, parang ibang mundo. Habang naglalakad siya sa hardin, ay may narinig siyang mahinang tinig. "Huwag mong tapakan ang mga murang halaman." Agad siyang lumingon. Isang matandang babae ang nakatayo sa ilalim ng isang puno. Mahaba ang puti nitong buhok at nakasuot ng berdeng kasuotan na tila yari sa mga dahon. "Magandang araw po." Magalang na bati ni Tonyo. Tumango ang matanda. "Ano ang iyong pakay rito?" Ikinuwento muli ni Tonyo ang kanyang dahilan. Tahimik na nakinig ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa malawak na hardin. "Maraming halaman ang may kakayahang magpagaling. Ngunit bakit po hindi ko makita ang mahiwagang sambong?" "Sapagkat hindi pa panahon," nalito si Tonyo. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?"
Ngumiti ang matanda. Sa halip na sumagot ay itinuro nito ang isang maliit na halamang halos nalalantana. Nakikita mo ba yon? Opo. Diligan mo. Agad namang sumunod si Tonyo. Kumuha siya ng tubig mula sa malapit na batis at maingat na dinilig ang halaman. Makalipas ang ilang minuto ay tila sumigla ito. Ngayon naman, sabi ng matanda, itanim mo ang mga butong ito. Inabot nito ang ilang buto. Masunurin namang itinanim ni Tonyo ang mga iyon. Maghapon siyang tumulong sa pag-aalaga ng hardin. Nagbunot siya ng damo, naglinis ng paligid, naglipat ng mga halaman, nagtrabaho siya ng walang reklamo. Pagsapit ng gabi ay tumingin ang matandang babae sa kanya. Pagod ka na. Ayos lang po. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Dahil kailangan ninyo ng tulong. Kahit wala kang kapalit? Opo. Ngumiti ang matanda. Yan ang sagot na matagal ko nang hinihintay. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang buong hardin ay kumislap. Ang mga halaman ay tila sumayaw sa liwanag ng buwan. At sa unang pagkakataon ay may naamoy si Tonyo na kakaibang samyo. Mabango. Presko. Nakakapanibago. Parang amoy ng bagong sibol na buhay. Dahan-dahang tumingin ang matanda sa malayong bahagi ng hardin. Doon nagsisimula ang landas patungo sa mahiwagang sambong. Nanlaki ang mga mata ni Tonyo. Totoo po? Tumango ang matanda. Ngunit tandaan mo ito. Ano po iyon? Habang papalapit ka sa halamang iyong hinahanap, masusukat ang tunay na laman ng iyong puso. Tahimik na nakinig si Tonyo. At sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman niyang malapit na talaga siya sa kanyang layunin. Subalit hindi pa niya alam na ang pinakamahirap na pagsubok ay naghihintay sa kanya sa kailaliman ng bundok. Kinabukasan ay nagpaalam si Tonyo sa matandang babae na tagapag-alaga ng lihim na hardin. Binigyan siya nito ng kaunting pagkain at isang maliit na sisidlan ng malinaw na tubig. Darating ang oras na kakailanganin mo ito, sabi ng matanda. Magalang na nagpasalamat si Tonyo at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Habang sinusundan niya ang makitid na landas ay napansin niyang nagiging mabato ang paligid. Ang dating luntiang tanawin ay napalitan ng matatarik na bangin at mga higanteng batong tila bantay ng kabundukan. Makalipas ang ilang oras ay nakarating siya sa isang malawak na kuweba. Sa bungad nito ay may nakasabit na mga ugat at baging. Madilim ang loob ngunit may bahagyang liwanag na nagmumula sa kailaliman. Nag-atubili si Tonyo ngunit nagpatuloy pa rin siya. Habang papasok siya ay napansin niyang lumiliwanag ang paligid. Hindi ito karaniwang liwanag. Mula ito sa mga batong kumikislap na nakadikit sa mga pader ng kuweba. Sa kanyang pagtataka ay lalo siyang lumalim sa loob. Bigla siyang napahinto. Sa kanyang harapan ay nakasalansan ang napakaraming ginto. May mga gintong barya, mamahaling hiyas, at mga palamuting kumikislap sa bawat sulok. Hindi makapaniwala si Tonyo. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kayamanang magkasama sa buong buhay niya. Unti-unti siyang lumapit. Kung kukunin niya ang kahit maliit na bahagi nito ay hindi na sila maghihirap ng kanyang ina. Makapagpapatayo sila ng malaking bahay. Makabibili ng maraming lupa. Makapamumuhay ng maginhawa habang buhay, ngunit habang nakatitig siya sa mga kayamanan, ay may naalala siya, ang kanyang ina. Hindi naman kayamanan ang ipinunta niya roon. Ang nais niya ay gamot. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, ay umatras siya. Hindi ito ang pakay ko. Tinalikuran niya ang mga kayamanan at nagpatuloy sa paglalakad. Sa sandaling iyon ay biglang naglaho ang lahat ng ginto. Nawala ang mga hiyas, nawala ang mga palamuti. Parang usok na tinangay ng hangin. Napagtanto ni Tonyo na isa lamang pala itong pagsubok.
Mula sa kailaliman ng kuweba ay may mahinang tinig na nagsalita. Ang taong hindi alipin ng kasakiman ay karapat-dapat magpatuloy. Hindi niya nakita kung sino ang nagsalita, ngunit dama niyang may mga mahiwagang nilalang na nagmamasid sa kanya. Nagpatuloy siya hanggang sa marating ang kabilang dulo ng kuweba. Paglabas niya ay sinalubong siya ng malamig na hangin at tanawin ng isang lambak na hindi pa niya kailanman nakita. At sa gitna nito ay may isang matandang puno na tila kasing tanda ng bundok mismo. Doon nakaturo ang susunod niyang landas. Mula sa paanan ng lambak ay tanaw ni Tonyo ang napakalaking puno. Habang papalapit siya ay lalo niyang napagtatanto ang laki nito. Napakalapad ng katawan nito na tila 10 tao ang kailangang maghawak kamay upang mapalibutan. Ang mga sanga nito ay umaabot na parang mga bisig sa kalangitan. Pagdating niya sa puno ay napansin niyang may maliit na pintuan sa puno ng kahoy. Nagtaka siya, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa kanyang pagkagulat ay may isang silid sa loob. Hindi ito madilim. May malambot na liwanag na nagmumula sa mga dahon na tumutubo sa loob ng puno. Sa gitna ay may isang matandang lalaki na nakaupo sa isang upuang yari sa ugat. Agad na nakilala ni Tonyo ang kanyang mukha. Ito rin ang matandang kanyang tinulungan noong mga unang araw ng kanyang paglalakbay. Kayo po, ngumiti ang matanda. Nagkita tayong muli. Lolo, sino po ba talaga kayo? Tumayo ang matanda. Ako ang isa sa mga tagapagbantay ng kagubatang ito. Napatingin si Tonyo sa paligid. Tagapagbantay? Maraming siglo nang pinoprotektahan ng aming mga kasama ang mahiwagang sambong. Tahimik na nakinig si Tonyo. Maraming naghahanap sa halaman, patuloy ng matanda. Ngunit karamihan ay naghahangad ng kapangyarihan, kayamanan o katanyagan. Ako po ay para lamang sa aking ina. Alam namin, nagulat si Tonyo. Paano ninyo nalaman? Ngumiti lamang ang matanda. Ang kagubatan ay nakakakita ng higit pa sa inaakala ng tao. Pagkatapos ay iniabot nito ang isang maliit na butong kulay pilak. Kunin mo ito. Tinanggap iyon ni Tonyo. Ano po ito? Kapag dumating ang tamang oras, mauunawaan mo rin. Pagkatapos ay naging seryoso ang matanda. Ngunit may isang huling seryosong pagsubok na naghihintay sa iyo. Ano po yon? Hindi lahat ng naghahanap ng mahiwagang sambong ay mabubuting tao. Napakunot noo si Tonyo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bantayan mo ang iyong puso. Bakit po? Sapagkat malapit mo nang makatagpo ang taong handang gawin ng lahat upang maagaw ang sambong. Natahimik si Tonyo. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kaba. Hindi dahil sa sarili niyang kaligtasan, kundi dahil baka hindi niya maiuwi ang halamang makapagliligtas sa kanyang ina. Nang lumabas siya mula sa puno ay papalubog na ang araw. Naglakad siya hanggang sa makarating sa isang mataas na bahagi ng bundok. Mula roon ay nakita niya sa malayo ang isang liwanag na kulay berde na nagmumula sa tuktok ng kabundukan. Kakaiba ang liwanag, parang buhay, parang humihinga. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay iyon na ang kanyang hinahanap, ang mahiwagang sambong. Ngunit hindi niya alam na may isa pang tao na nakatanaw rin sa parehong liwanag, isang lalaking puno ng kasakiman at ambisyon. At magsisimula na ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang paglalakbay. Kinabukasan ay maagang nagpatuloy si Tonyo sa paglalakbay patungo sa tuktok ng bundok kung saan niya nakita ang mahiwagang berdeng liwanag. Habang papalapit siya ay lalo niyang nararamdaman ang kakaibang kapayapaan ng paligid. Ang hangin ay mabango at sariwa. Ang mga puno ay tila mas luntian kaysa karaniwan.
Ngunit hindi niya alam na may ibang taong sumusunod sa kanya. Sa kabilang bahagi ng bundok ay naroon si Don Severino, isang mayamang mangangalakal mula sa malayong bayan. Matagal na niyang narinig ang alamat tungkol sa mahiwagang sambong. Hindi niya ito hinahanap upang magpagaling ng may sakit, hindi rin upang tumulong sa kapwa. Ang nais niya ay ang kapangyarihang sinasabing taglay ng halamang iyon. Naniniwala siyang kapag nakuha niya ang sambong ay lalo siyang yayaman at magiging makapangyarihan. Kasama niya ang ilang tauhan na kanyang binayaran upang hanapin ang halaman. Marami na silang nilakbay na kagubatan at bundok, ngunit wala silang natagpuan. Hanggang sa masundan nila ang mga bakas ni Tonyo. Siya ang susi, sabi ni Don Severino. Kapag natagpuan niya ang sambong, kukunin natin iyon. Patuloy na naglakad si Tonyo nang hindi alam na siya ay sinusundan. Makalipas ang ilang oras ay nakarating siya sa isang mataas na talampas. Doon ay may makitid na tulay na yari sa mga ugat ng puno. Sa ilalim nito ay napakalalim na bangin. Kinabahan siya ngunit maingat siyang tumawid. Nang makarating siya sa kabilang panig ay may nakita siyang matandang babaeng nakaupo sa isang bato. Muli niyang nakilala ang mukha nito. Ito ang tagapag-alaga ng lihim na hardin. Malapit ka na, sabi ng matanda. Nararamdaman ko nga po. Ngunit naging seryoso ang mukha nito. May panganib. Bakit po? Hindi lamang ikaw ang naghahanap sa sambong. Naalala ni Tonyo ang sinabi ng matandang tagapagbantay. Kaya pala, may ibang ang naghahanap sa halaman. Mag-ingat ka. Tumango si Tonyo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Pagsapit ng hapon ay narating niya ang paanan ng isang napakataas na burol. Sa tuktok nito ay sumisiklab ang berdeng liwanag na matagal na niyang sinusundan. Biglang lumakas ang kanyang pag-asa. Pakiramdam niya ay malapit na niyang makuha ang lunas para sa kanyang ina. Ngunit sa likuran niya ay nakasilip si Don Severino. At habang pinagmamasdan si Tonyo, ay unti-unting nabuo ang kanyang masamang balak. Mabagal, ngunit matatag na inakyat ni Tonyo ang burol. Habang papalapit siya sa tuktok, ay lalong lumalakas ang berdeng liwanag. Nang makarating siya sa itaas ay halos hindi siya makahinga sa kanyang nakita. Sa gitna ng isang maliit na hardin ay may isang halamang sambong. Ngunit hindi ito ordinaryong sambong. Ang mga dahon nito ay kumikislap na tila gawa sa esmeralda. May banayad na liwanag na lumalabas mula sa bawat sanga. At sa paligid nito ay tila sumasayaw ang maliliit na butil ng liwanag. Napakaganda nito, napakapayapa ng tanawin. Napatakbo si Tonyo patungo rito. Sa wakas, matatagpuan na niya ang lunas para sa kanyang ina. Ngunit bago niya mahawakan ang halaman ay may tinig na umalingaw-ngaw sa paligid. Huminto ka muna. Napalingon siya. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang matandang lalaki at matandang babae na kanyang nakilala sa paglalakbay. Kasama nila si Amaya, ngunit ngayon ay napapalibutan silang lahat ng mahiwagang liwanag. Kayong lahat? Ngumiti si Amaya. Kami ang mga tagapagbantay ng sambong, natahimik si Tonyo. Maraming taon naming binantayan ang halamang ito. Sapagkat ang kapangyarihan nito ay hindi dapat mapunta sa masasamang kamay, dagdag ng matandang babae. Pagkatapos ay tumingin ang matandang lalaki kay Tonyo. Nalampasan mo ang lahat ng pagsubok, ang pagsubok ng kabaitan, ang pagsubok ng pagtulong, ang pagsubok ng pagtitimpi, at ang pagsubok ng katapatan. Napayuko si Tonyo. Hindi niya akalaing lahat ng kanyang pinagdaanan ay bahagi pala ng pagsusulit.
Karapat-dapat ka. Sa sandaling iyon ay yumuko ang mga sanga ng mahiwagang sambong. Isang dahon ang kusang nalaglag at lumutang patungo kay Tonyo. Pagkahawak niya rito ay nakaramdam siya ng kakaibang init. Parang may buhay ang dahon, ngunit biglang nagkaroon ng kaguluhan. May mga yabag na narinig mula sa ibaba ng burol. Lumitaw si Don Severino kasama ang kanyang mga tauhan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mahiwagang sambong. Sa wakas, sigaw niya, mapapasakamay ko na rin. Agad siyang sumugod patungo sa halaman. Ngunit bago niya ito maabot ay kumidlat ang berdeng liwanag mula sa sambong. Tumigil siya sa kanyang kinatatayuan. Nagulat ang lahat. Unti-unting nagdilim ang kalangitan. At mula sa sambong ay lumabas ang napakalakas na enerhiya. Napaatras maging ang mga tauhan ni Don Severino. Hindi ka karapat-dapat, sabi ng mahiwagang tinig na tila nagmumula sa buong bundok. Nanginig si Don Severino, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Muli siyang sumugod. At doon nagsimula ang huling pagsubok na magpapasya kung sino ang tunay na karapat-dapat sa kapangyarihan ng mahiwagang sambong. Naganggit-ngit sa galit si Don Severino habang nakatitig sa mahiwagang sambong. Hindi niya matanggap na may pumipigil sa kanya. Buong buhay niyang nakamit ang kanyang mga nais sa pamamagitan ng salapi at impluensya. Sanay siyang nasusunod ang kanyang kagustuhan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila walang halaga ang kanyang kayamanan. Muli siyang sumugod patungo sa sambong. Subalit sa bawat hakbang niya ay lalong lumalakas ang berdeng liwanag. Biglang umihip ang malakas na hangin. Napaatras ang kanyang mga tauhan. Ang ilan ay natakot at tumakbo palayo. Ngunit si Don Severino ay nanatiling matigas ang ulo. Akin ang halamang iyan, sigaw niya. Sa sandaling iyon ay lumiwanag ang buong tuktok ng bundok. Mula sa lupa ay sumibol ang napakaraming ugat na kumilos na parang mga buhay na nilalang. Hindi nila sinaktan si Don Severino. Sa halip ay pinalibutan lamang siya. At doon nagsimulang lumitaw sa kanyang harapan ang mga larawan ng kanyang nakaraan. Nakita niya ang mga taong kanyang nilinlang. Ang mga mahihirap na kanyang pinagsamantalahan, ang mga magsasakang inagawan niya ng lupa, ang mga manggagawang hindi niya binigyan ng sapat na sahod. Isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng kanyang pagkakamali. Unti-unting nawala ang kanyang tapang, napaluhod siya sa lupa. Hindi niya magawang tumingin sa mga larawang nakapaligid sa kanya. Samantala, tahimik lamang na nakamasid si Tonyo. Naunawaan niya na hindi lakas ang sinusukat ng mahiwagang sambong, kundi ang laman ng puso. Mula sa liwanag ay muling narinig ang mahiwagang tinig. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kayamanan, hindi rin sa katanyagan, kundi sa kabutihan at malasakit sa kapwa. Napaiyak si Don Severino. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakita niya ang mga bunga ng kanyang kasakiman. Matagal siyang nanatiling nakaluhod. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumuko. Patawad. Tahimik ang paligid. Walang sumagot, ngunit unti-unting humina ang berdeng liwanag. Nawala ang mga larawan. Naglaho ang mga ugat at muling naging payapa ang tuktok ng bundok. Lumapit si Tonyo kay Don Severino at inalalayan itong makatayo. Nagulat ang mayamang lalaki. Matapos ang lahat ng kanyang ginawa ay tinulungan pa rin siya ng binata. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong niya. Ngumiti si Tonyo. Dahil lahat ng tao ay may pagkakataong magbago. Napayuko si Don Severino.
Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng tunay na hiya. At sa kauna-unahang pagkakataon din ay ninais niyang maging mabuting tao. Nakangiting pinagmasdan ng mga tagapagbantay ang pangyayaring iyon. Alam nilang malapit nang matapos ang paglalakbay ni Tonyo. Matapos ang lahat ng pagsubok ay muling lumapit si Tonyo sa mahiwagang sambong. Tahimik ang buong paligid. Ang berdeng liwanag ay naging banayad at payapa. Lumapit ang matandang tagapagbantay. Panahon na, tumango si Tonyo. Maingat siyang yumuko sa harap ng halaman. Sa kanyang pagtataka ay kusang yumuko rin ang mga sanga nito. 3 dahon ang dahan-dahang nalaglag. Lumutang ang mga ito hanggang sa mapunta sa kanyang mga palad. Kasunod nito ay nahulog ang isang maliit na supot ng mga buto mula sa halaman. Ipinakita iyon ng matandang babae kay Tonyo. Ang mga dahong ito ay makapagpapagaling sa iyong ina. At ang mga butong ito, tanong niya, kapag itinanim mo ang mga ito ng may mabuting hangarin, tutubo ang bagong sambong na makatutulong sa maraming tao. Napuno ng saya ang puso ni Tonyo. Hindi lamang pala para sa kanyang ina ang biyayang matatanggap niya. Maaari rin niyang matulungan ang iba. Nagpasalamat siya sa mga tagapagbantay. Nagpasalamat siya sa mahiwagang sambong. At matapos ang ilang sandali ay nagsimula na siyang bumaba ng bundok. Kasama niya si Don Severino na nagnais ding magbago ng buhay. Mahaba ang kanilang paglalakbay pauwi, ngunit tila mas magaan ang bawat hakbang. Pagdating ni Tonyo sa kanilang baryo ay agad siyang sinalubong ng mga kapitbahay. Nag-aalala ang lahat para sa kanya. Agad siyang tumakbo papasok sa kanilang kubo. Naroon si Aling Rosa. Mas mahina na ito kaysa dati. Lumapit si Tonyo at inihanda ang mahiwagang dahon ng sambong ayon sa itinuro ng mga tagapagbantay. Pinainom niya ang kanyang ina ng pinaglagaan nito. Lumipas ang ilang oras. Pagkatapos ay 1 araw. Pagkatapos ay 2. Unti-unting bumalik ang lakas ni Aling Rosa. Nawala ang kanyang lagnat. Nawala ang kanyang matinding ubo. Muling nagkaroon ng sigla ang kanyang katawan. Hindi makapaniwala ang buong baryo sa himalang kanilang nasaksihan. Ngunit hindi inangkin ni Tonyo ang karangalan. Sa halip ay itinanim niya ang mga butong ibinigay sa kanya. Sa isang maliit na bahagi ng kanilang lupain ay tumubo ang mga bagong halamang sambong. Hindi ito kasing mahiwaga ng halamang nasa bundok. Ngunit taglay pa rin nito ang kakaibang kakayahang makatulong sa mga may sakit. Sa paglipas ng mga taon ay dumami ang mga halamang iyon. Maraming tao mula sa iba't ibang bayan ang dumating upang humingi ng tulong. At kailanman ay hindi naningil ng mahal si Tonyo. Tinutulungan niya ang lahat ayon sa kanyang makakaya. Samantala, tinupad ni Don Severino ang kanyang pangako. Isinauli niya ang mga lupang hindi kanya. Tinulungan niya ang mga mahihirap. At ginamit niya ang kanyang kayamanan upang gumawa ng kabutihan. Makalipas ang maraming taon ay naging kilala ang baryo ng San Isidro bilang tahanan ng mga halamang sambong na nagbibigay lunas at pag-asa. Ngunit para kay Tonyo, hindi ang mahika ng sambong ang pinakamahalagang natuklasan niya, kundi ang katotohanang ang kabutihan, pagtulong sa kapwa at malinis na hangarin ay higit na makapangyarihan kaysa anumang mahika sa mundo. At sa tuwing sumisilip siya sa kabundukan kung saan niya natagpuan ang mahiwagang sambong, naaalala niya ang mga pagsubok na kanyang dinaanan. Ngumingiti siya sapagkat alam niyang ang pinakamalaking himala ay hindi ang halamang nagpagaling sa kanyang ina, kundi ang kabutihang namulaklak sa puso ng bawat taong natutong magmahal at tumulong sa kapwa. Wakas,